Alright, yun na po. Okay po. Salamat po kayo, Mel. Isa pong magandang umaga po sa inyo pong lahat. Happy Thursday po. Ngayon po ay November 2, 2023. So malapit na matapos ang taon. Ang ating pong pag-aaralan nito ay ngayon ay kagamitang walang limitasyon ng pangmisyong espiritu. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos na siyang aming tagapagligtas, kayo po ang aming patuloy na sinasamba. Humingi kami ng kapatawaran sa aming kasalanan at tulungan niyo po kami maintindihan ng aming pag-aaral ngayong pong umaga na ito patungkol po sa pagmimisyon. Na ito po ay walang limitasyon at tulungan niyo po kami na mahubog kami sa paglilingkod sa inyo, O Diyos. Salamat po sa pag-ibig niyo po sa amin at sa pagdinig ng aming dalangin sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. So ngayon pong umaga, ang ating pong pinaka-key-text ay matatagpuan po natin dito sa Gawa 14:15. Sabi dito, lalo pang maraming mananampalatayang lalaki at babae ang naidagdag sa Panginoon. Kaya't dinala sila sa mga lansangan ang mga may sakit at nilagay sa mga higaan at mga banig upang sa pagdaan ni Pedro ay madaanan man lamang ng anino niya ang ilan sa kanila. So grabe, no? Nung binasa ko to sa English, hindi ko masyado naintindihan eh. Pero ito sa Tagalog, naintindihan ko nung dumaan sila sa lansangan, madaanan lang ng anino ni Pedro ay gagaling yung mga may sakit. Kaya dito sa Gawa chapter 5 din, ay mababasa rin po natin dito na sila Pedro, pangalawang beses na pinatawag sila sa Sanhedrin eh, na sila ay talagang lilitisin. Buti na lang nandoon si Gamaliel, yung pong isang eskriba, isang Pharisees na nag-advise sa mga kapwa niya Pariseyo. Na sabi niya, kung yung ginagawa nila Pedro, hindi sa Diyos, mawawala lang kabuluhan yan. Pero kung sa Diyos yan, mamamalagi yan magpakailanman. Kaya pinalayan nila si Pedro. At pero winarningan nila na wag na mangaral uli ng tungkol kay Jesus Christ. So pangalawang beses dito sa chapter 5. Pero syempre, sila ay nagpatuloy pa rin at hindi natin kasi sabi nila sa 5:29 ng Gawa ay hindi kami sa tao makikinig kundi sa Panginoong Diyos. Bakit po? Dahil walang limitasyon ang paggabay ng banal na espiritu. Yan na. Walang hanggan ang ating Panginoong Diyos na pinaglilingkuran. Walang makakatalo sa ating Panginoong Diyos. Mas makapangyarihan yung Diyos na ating pinaglilingkuran. Kaya nga may isang kapatid tayo, congratulations po pala, no? Na tumakbo sa pagiging kagawad. Number 1 sa kagawad. Siya ay nanalo. Bagamat hindi siya kinuha ng mga INC. Mga INC, matatakaw yan sa pagboboto-boto. So, bagamat hindi siya kinuha ng INC, nanalo pa rin siya. Dahil yung motto niya ay mas makapangyarihan ang Diyos na pinaglilingkuran niya kaysa sa kanila. At totoo naman nga naman. At dito mga kapatid ko, ganyan din yung pong paninindigan nila Pedro at ng mga apostol. Talagang hindi sila natatakot. Kasi sino pang matataas na mga religious leaders siyang kaharap nila, wala silang takot. Bakit? Ang pinaglilingkuran nila ang Panginoong Diyos eh. Na gumawa ng langit at ng lupa. Sino ba naman ang mga yan? Di ba? Sabi ni Pedro, sa Diyos kami susunod at hindi sa tao. Ito po ang pahayag ng tatanggap tayo ng kapangyarihan. Ang huling mga salita ni Kristo sa kanyang mga alagad, humayo kayo sa buong sanlibutan at inyong ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng nilikha. Marcos 16:15. Sa panahon na yun karamihan ng mga tao sa Roman Empire diyan po sa Europe pa noon Banda rito sa Pilipinas wala pa masyado siguro sa mga panahon na yan. So, kaya sa panahon na yun, doon pa lang sila lumibot, buong mundo na. Sabi dito, habang nakaunat ang kanyang kamay sa itaas nila sa panalangin, umakyat siya sa langit na napapalibutan na napakaraming mga anghel ng langit na dumating upang samahan siya sa daan tungo sa pintuan ng Panginoong Diyos. So yan po ang ating pong Panginoong Jesus. Nung po umakyat siya sa langit, ay siya ay inalalayan ng mga anghel o sinalubong ng mga anghel. At dito si Jesus Christ sa ganun ding manner na pag-akyat niya na nakita ng mga alagad, ay makikita din siya ng mga mananampalataya sa ikalawang pagdating ng ating Panginoong Jesus. Mangyayari po yun kapag ang buong mundo ay naabot ng pabalita. Ayan, naabot ng pabalita mga kapatid.
So katulad nga ng binabanggit ni Pastor Felicitas at nais ko pong ulitin sa inyo na may mga bansa na zero Adventist katulad ng North Korea, ng Damascus, ng Iran, ng Djibouti. Ano pa ba yung nakalagay doon na nakita ko? Yun yung mga naalala ko na wala pa mga Adventist. So dito po yan sa Asia mga kapatid, no? Kaya po tayo ay hinihimok na mangaral, hinihimok na gumawa ayon sa gawain ng Panginoong Diyos. Kasi sabi dito sa Mateo 24:14, kapag naipangaral na ang mabuting balita sa buong mundo, darating na ang ating Panginoon. Ang huli niyang komisyon sa mga alagad ay ginawa silang ahente, ba matindi kung saan ang ebanghelyo ng mabuting balita ay dadalhin sa lahat ng mga bansa. Ito ang huling habilin ni Kristo sa kanyang mga tagasunod na lumakad kasama niya noong mga panahon ng kanyang paglilingkod sa sanlibutan at doon sa mga mananampalataya sa kanya sa pamamagitan ng kanilang salita. Ay yung word na nakita ko dito, yung pagiging ahente. Kapag ka ikaw ay ahente ng lupa, mabilis kang yumaman dyan kapag ka marami kang naibentang lupa. Ayan, may mga kaibigan ako dyan sa Cavite na ahente sila ng lupa. Dyan sa parte ng Cavite, marami silang nabenta ng lupa kaya yung iba yumaman na. Yumaman na sila. Malaki ang komisyon doon sa ahente ng lupa. Pero dito mga kapatid, ano ang mapapala mo kung ahente ka ng salita ng Panginoong Diyos? Ahente ng salita ng Panginoon. Well, ang lupa, pansamantala lang. Pero yung salita ng Panginoong Diyos, magpakailanman. No? Yung lupa, makakalimutan yan. Pero yung ginawa natin para sa Panginoong Diyos, ito'y magpakailanman at hindi makakalimutan ng Panginoong Diyos at ng mga anghel at ng mga tao. Yung paglilingkod natin sa ating Panginoong Diyos. Kung kinumisyon niya yung mga alagad noon at tayo rin naman ay ikinumisyon niya lahat ng mananampalataya sa kapanahunan po natin. Ang una niyang gawain sa langit ay may pagkakaisa sa kanyang huling komisyon sa lupa sapagkat kanyang sinugo ang pangako ng Ama sa kanila. Ang araw ng Pentecostes, ibinuhos ang banal na espiritu sa mga nananalanging mga alagad at nagpapatotoo sila sa pinagmulan nito sa lahat saan man sila mapunta. Ano po ang sikreto ng mga alagad? Nananalangin sila. Kung bakit sila ginabayan ng banal na espiritu? Kasi nananalangin sila. Yan po ang sikreto nila, no? Nagpray sila mga kapatid. Walang ibang rason kung bakit sila ay ginabayan ng Panginoon, kundi sila ay nag-pray. Yun, nanalangin sila. Wala nang iba. Yan ang pinakasikreto. At yan din ang sikreto sa panahon natin. Ang panalangin ng taimtim. Ibinuhos na walang limitasyon ang pangmisyong espiritu. Ibig sabihin, ang kabanalan walang limit. Hindi mo pwede sabihin na arok mo na. Kaya nga si Apostol Pablo doon sa mga sulat niya sa Philippians, hindi ko sinabing na arok ko na ang dapat na panangnan, kundi sinusubukan ko pa rin lumago sa Panginoon. Bakit? Dahil walang limitasyon ng kabanalan Hindi katulad yan ng battery na may full charge. 100% ka na. Tapos ka na mag-charge. Hindi ganun mga kapatid. Walang limitasyon ang kabanalan. Ang pagbimisyon ng banal na espiritu, walang limitasyon sa atin. Tuloy-tuloy yan na pag-angat. Grabe, may ganun pala. No? Walang hanggan yan ating Panginoong Diyos kung dito sa lupa, yung load mo, yung internet mo, may expiration. Pero dito wala yung unli daw nila, may sumusobra. Di ba? May limit lang. Pero ang Panginoong Diyos walang limit, mga kapatid. Ang banal na espiritu walang limit. At nagpatotoo ang mga alagad sa muling na buhay na tagapagligtas. Ayun nakalagay sa Acts. Laging binabanggit nila Pedro, si Jesus namatay. Sabi, ang pinapangaral namin si Jesus na ipinako ninyo sa krus. Sabi doon sa Acts chapter 5, na muling nabuhay. At siya ngayon ay nasa kanan ng Ama. Na siya ating Panginoong Diyos. Na siya ang aming ipinapangaral sa inyo. Na siya ay Diyos at tagapagligtas. Yan yung pangaral ng mga alagad kapag binasa natin ang buong chapter 5. Yan. At ipinangaral nila yung po mga kahatulan sa mga huling araw. Kaya po dito, noong sila'y manalangin, sila'y humahayo at nagbahagi ng mabuting balita. Itong mga alagad. So tatlo yan.
Yung pong pag-aaral ng salita ng Diyos, panalangin at paghayo. No? Paghayo, mga kapatid, tatlo. So dito po mga kapatid ko, na pwede rin natin itong gawing model na tayo rin ay babasa ng Bible, mananalangin at hahayo, mga kapatid. 3 points yan. Basic yan. Yan, tatlo na yan, basic yan. Basic, madaling gawin. Madaling gawin, manalangin. Magbasa ng Bible, madali. Mangaral, madali yan. Madali. Ano ang mahirap dito sa tatlo? I-maintain. Di ba? Madali na magbasa ng Bible at manalangin at mangaral ka. Ang mahirap dyan yung i-maintain mo. Maintaining, mga kapatid, ang napakahirap. Marami na mga namatay dahil sa hindi nila ma-maintain yung kanilang gamot, yung maintenance. Di ba? May mga senior na talaga matigas ang ulo na meron na silang maintenance pero hindi nila ininom yung gamot, namatay. Pag hindi mo ma-maintain, mamamatay ka talaga. Kahit yung paghinga mo, pag hindi mo na-maintain, ay mamamatay ka rin. Kaya kapag hindi mo natin na-maintain yung tatlo na yan, Bible study, prayer, and sharing God's Word, mamamatay din tayo spiritually. Madaling gawin, pero mahirap i-maintain. Kahit yung paghinga, di ba? Madali lang gawin eh. Ang mahirap ito yung i-maintain dahil may limitasyon ng buhay natin. Di ba? Basic pero mahirap i-maintain. Yun ang idalangin natin sa Panginoon, ma-maintain natin yung pagbabasa natin ng Bible, panalangin, at pag-share ng salita ng Panginoong Diyos. Okay? Kanilang ginawa ayon sa kung ano ang sinabi sa kanila ng tagapagligtas na kanilang gawin. Ano po ang inumpisahan nila? Sa Jerusalem. Kasi nakalagay yan sa Acts chapter 1 verse 8, ang simula ng kanilang pangangaral sa Jerusalem bago ang ibang lugar. Yan. Ang paglathala ng ebanghelyo sa mismong lugar na may pinakamalalim na maling opinyon na mayroon at kung saan nangingibabaw ang mga pinaka nalilitong mga idea tungkol sa kanya na ipinangako bilang salarin. Kaya nga dito sa Acts chapter 5, nagalit yung mga Pharisees, sabi, tignan nyo, ang ginawa nyo sa Jerusalem, ipinakalat nyo ang inyong doktrina. Sabi nila Pedro, wala kami pakialam sa inyo. Masusunod kami sa Diyos kaysa sa inyo na mali naman ang inyong doktrina. Mali ang doktrina sa Jerusalem. No? Ano ang maling doktrina nila na pinangahawakan sa panahon na yan? Ang maling doktrina na pinangahawakan nila ay inaantay pa nila ang Bisaya. Inaantay pa nila ang tagapagligtas nila na sila ay makukuha o maalis sa kamay ng Roman Empire. Di ba yung Roman Empire, yan yung fourth kingdom, yung last kingdom na sa propesiya ni Daniel, sa Daniel chapter 2 at chapter 7. At diyan sa chapter 7, sa panahon nila Pablo, after nila, diyan lilitaw yung little horn na binabanggit diyan sa Daniel 7 verse 25. Kaya po, yung maling doktrina na kumakalat sa kanila ngayon, nag-aantay pa sila ng Mesaya na makakalaya sila sa kamay ng Roman Empire. Pero hindi nila alam, dumating na yung Mesaya. Hindi lang nila pinaniwalaan. At yun nga ay si Jesus Christ. Kaya pinipigilan nila yung mga apostol, na wag na silang mangaral tungkol kay Jesus. Bakit? Hindi siya yung tunay na Mesaya. Yan ang sinasabi ng mga Pariseo. Maling doktrina. Kaya ipinamahagi nila Pedro yung tamang doktrina at hindi sila natakot, mga kapatid. 3,000 ang tumanggap ng mensahe at nabago. Wow, grabe, dami no. Hindi sila natakot sa pangmamalupit, pagkakulong at kamatayan. Grabe sa panahon na yun, no. Yung takot lang mamumutla ka na eh. Pero yung pagkakulong at kamatayan, iba na yan. Matindi yan. Kung buhay mo ang kapalit, pagpapalit mo na ang lahat ng pwede mong ipagpalit. Pagkamatayan na pinag-uusapan. Pero sila nanindigan eh. Sa panahon nga natin ngayon, 1 kilo nga lang ng bigas, pinagpapalit ng Panginoong Diyos eh. Di ba? Sa kakarampot na salapi, ipinagpapalit ang Panginoong Diyos. Sa mga numero ng grades, ipinagpapalit yung Panginoong Diyos, kamatayan pa kaya. Di ba? Sabi dito, sa halip ay nagpatuloy silang magsalita ng katotohanan na may katapangan. Grabe, no? Wala silang pakialam kahit mamatay sila. Bakit? Ang nasa isip nila, mga kapatid, mabubuhay din naman sila pagdating ni Jesus Christ. Yun ang nasa isip nila. Kaya wala silang takot sa kamatayan habang sila ay nangangaral. Basta't sila ay nasa Panginoon.
according to Review and Herald, November 6, 1894, inilalagay sa harap ng mga Hudyo ang gawain at misyon at paglilingkod ni Kristo, ang kanyang pagpako, pagkabuhay na maguli at pag-akyat sa langit. At ang mga mananampalataya ay dinaragdag sa araw na, sa Panginoon, mga lalaki at mga babae pareho. Sa panahon natin ngayon, hindi kumpleto yung gospel ng ibang mga mangangaral eh. Ang pangaral lang nila si Jesus Christ napako sa krus na matay, yun lang. Hindi na nila pinapangaral na si Jesus ay nabuhay. Pero yung mensahe ng mga apostol kumpleto eh. Namatay si Jesus Christ, ipinako ninyo sa krus ng Kalbaryo, sabi niya doon sa mga Hudyo, at muling nabuhay at muling darating para sa atin. Kumpleto yan mga kapatid ko, no? Si Jesus namatay, nabuhay, umakyat sa langit, muling babalik para sa atin. Apat yan, kumpleto dapat. Pero kung doon ka lang sa mensahe na si Jesus ay namatay, hindi kumpleto yun. Hindi kumpleto mensahe yun. Doon ka na sa kumpleto. No? Namatay si Jesus Christ, muling nabuhay, umakyat sa langit, at muling babalik para po sa bawat isa sa atin. Kaya dapat nating sampalatayanan ang ating Panginoong Diyos na pag-asa, na ating pong pag-asa. Yan. Kaya po, sila Pedro, mga kapatid ko, dahil sa mga wonders, mga kababalagan na ginawa nila, sila po ay pinaniwalaan ng mga tao at marami ang mga nabautismuhan sa panahon nila. Pero nasa panganib ang kanilang buhay. Pero wala silang pakialam. Bakit? Dahil ang pinaglilingkuran nila hindi ang tao, kundi ang ating Panginoong Diyos. Remember mga kapatid, walang katapusan ng kabanalan, wala rin katapusan ang paggabay sa atin ng Panginoong Diyos. Kaya panghawakan natin ng mahusay, mahigpit ang pagsamba natin sa ating Panginoong Diyos dahil siya lamang ang makapagbibigay sa atin ng karunungan, ng kahusayan, ng kabanalan sa buhay natin na ito. No? Pagpalain tayo ng ating Panginoon at patuloy nating isama sa panalangin si Tatay Uling na nawa ay pumayag na siyang malagyan ulit ng NGT. No? Grabe, no? Kasi talagang may bara yung kanyang utak ngayon. May bara ng dugo yung utak niya. Ganun po mga kapatid. Yun ang explanation dun sa doktor eh. Basta mild stroke, maaring mild stroke yun kasi sa utak eh. Kaya sa brain eh, di ba? So yun, sama natin sa panalangin si Tatay Uling. At saka ang bawat isa sa atin ngayon, no? Ang iba natin mga kapatid nasa pamamasyal, no? Nawa ingatan sila ng Panginoon. So kung meron pa po kayong prayer request, i-type niyo po diyan at isasama po natin yun sa panalangin sa pangunguna ni Brother Melvin Bilasano na puri ng Panginoon na siya ay gumaling na ngayon. Yun po mga kapatid, no? Pakinggan po natin ang awit papuri sa ating Panginoong Diyos. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat po kami sa umaga na ito na patuloy niyo po kaming sinamahan, pinaalala sa amin na inyong pagmamahal ay hindi nagbabago. Maintain ang inyong mga pangako, pag-ibig sa amin at paggabay, at palaging maintain naway sa aming mga kagamitan na natutunan ngayon na kami maging inyong disciple. Ma-maintain namin aming pagbabasa ng Bible, ang pagbabible study, pagbabahagi na inyong pong salita, upang sa ganun ang aming pagmimisyon ay maging maintain din naman. Samahan nyo rin po kaming ma-maintain namin ang aming pagbabago ng aming karakter, upang sa ganun kami maging karapat dapat po sa inyo hanggang sa kayo ay dumating sa ikalawa. Salamat sa mga gabay at patnubay. Ito ay nagiging gabay namin sa bawat umaga, sa bawat araw, at natututunan namin na patuloy na nakakonect po sa inyo. At salamat sa mga biyaya at pagpapala sa bawat umaga na nagmumula po sa inyo. Aming sinasama sa panalangin mga kapatiran na may sakit ngayon, mga may trangkaso, may ubo, may sipon, masakit ang ulo, masakit ang katawan, ay bigyan niyo po kami ng malakas na resistensya na kami ay manumbalik agad ang aming lakas. Hipuin niyo po kami ng inyong mapagpagaling na kamay, upang sa ganun ang aming gawain araw-araw ay aming patuloy na magawa at hindi makaapekto sa aming pagmimisyon po sa inyo. At amin din sinasama sa panalangin si Tatay Uling. Siya po ay malubha ang kalagayan sa mga panahon na ito. Alisin niya po ang kirot ng kanyang mga sakit sa katawan at bigyan po ng comfort siya sa kanyang pananatili sa ospital. Ngayon din naman comfort para sa kanyang pamilya na siya ay patuloy niya pong pagagalingin dahil kayo po ang dakilang manggagamot.
Sa pagpapatuloy nais namin isama sa panalangin ang mga kapatiran na may sakit. Unang-una na si Ate Grace Amano. Siya po ay may problema sa kidney sa oras na ito. Ipuin niyo po siya ng inyong mapagpagaling na kamay. Ipaunawa po sa kanya ang kagalingan na nagmumula po sa inyo, at patuloy na siya ay magtapat po sa inyo at magtiwala na siya ay gagaling. At i-comfortin ang kanilang pamilya na siya ay walang imposible po sa inyo, at ipakita niyo po sa kanya ang inyong pagpapagaling upang siya ay magliwanag sa kanyang nasasakupan, at ang kanyang mga kasama, kaibigan, kakilala ay higit din magtiwala po sa inyo. Sa pagpapatuloy nais namin sama si Sister Amy Kilantang na may problema rin sa kidney. Patuloy na kagalingan din po ang igawat sa kanya, at sila ay patuloy na nagtitiwala po sa inyo. Ngayon si Sister Janet de la Cruz, Ate Esther Lopez, Marilita, Sister Dayan, si Kuya Bobby Kalakasan, ang aming hiling po sa kanya, kasama si Ate Lorna, si Ate Gigi Concepcion, Gregorio Santin, Ate Pentong, si Kuya Mike Pablo, ang ilang member ng family ni Sister Roscas Encarnado, si Ating Sibilia Irelia Borbon, sa kanyang sakit ay pagalingin din po siya. Nawa ay ipuin ang mapagpagaling na kamay ang mga kapatid na ito may mga lubhang karamdaman, kasama na sina Brother Romnick Francisco, Renato Santos, Olivia Francisco, Rebecca Francisco, Jennifer Pascua, Precious Cabasog, Princess Jerquina, si Arius C, Sister Nena, Tia Aning, Tia Aurora, Sister Corazon Mina, si Ate Sally Sanchez na patuloy na nagpapalakas, nagpapagaling, Sister Janet Ontevero, Gina de Guzman, Arturo Duque at Erlinda Duque. Mga kapatiran po nito ay patuloy naming nilalapit sa inyo. Alam namin na nasa inyo ang tunay na kagalingan, at ayos din namin isama sa panalangin namin mga kapatiran na may pakaramdamang espiritual, yung mga nagkulang po ng pagtitiwala po sa inyo. Naway sila ay patuloy niyo pa rin akayin ng Holy Spirit na umakay sa kanila pabalik sa tamang daan. Makasama namin sa paghanda sa inyo nalapit na pagdating. Maraming salamat po, Ama, sa pagtinig sa aming panalangin, at patawad po sa aming kasalanan na nagawa. Ang lahat na ito ay aming hinihiling ipagkaloob nawa sa amin ayon sa inyong kalooban at hindi na sa aming kagustuhan. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.